Yo, what's up sa inyo mga tiny friends? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, marami tayong pag-uusapan. First topic natin dyan, yung main source of water. Kung saan bakit kumukuha ng tubig nyo dahil marami ako na-encounter na mga new hobbies, especially mga customer ko na namamatay yung isda nila after nilang ilagay sa aquarium nila. So pag-usapan din natin yun. Tapos yung pangalawa naman guys, yung paglilinis natin ng aquarium dahil nga meron tayong preparation dahil meron tayong parating na isda. So yung pangatlo, meron tayong parating na isda. So ayun guys, kung makakas nyo, kukunti na lang yung isda natin. Ayan, kunti na lang sila. Kasi nga guys, ongoing pa rin yung ating 50% off sa ating mga isda. So ngayon, makakita nyo guys, kukunti na lang sila. Yung mga koi natin at goldfish, wala na, sodong na. Tapos yung mga accessories natin na yun guys, bungi-bungi na. Pero okay, mag-alala guys, yung mga isda natin ay parating na mamaya. So papakita ko din sa inyo. Tapos yung mga accessories natin, baka by this week, nandito na rin yan. So marami ako in-order para marami kayong choices na mapagpipilian. So, yan guys, pag-usapan muna natin yung water source. So pag sa mga gripo kayo, especially Calapans water yan eh. Yan, sa mga Calapans water na tubig, talaga may chlorine yan kasi nga for human use yan para mas sanitize, malinis mo magagamit yung tubig na yun. So, may chlorine talaga siya. So, hindi siya pwede for plants at saka for isda. Kasi nga may chlorine. So, ang ginagawa natin, pag sa mga Calapans water, nawasa, or kung saan mang sanitize na tubig, ay ini-stock natin siya ng 2 to 3 days bago natin gamitin sa ating mga isda. So, ayan, para mag-evaporate yung chlorine. So, ayan. So, yun yung number 1 pag kukuha kayo sa Calapans water or sa ano man. Tapos, pag mineral naman guys, okay lang yan. Okay lang ang mineral. Kasi nga for ano yan for human consumption. Kaya pwede mo siyang gamitin. Kasi walang chlorine yan, ayos yan. So, pwede siya pang pang mga isda. Tsaka sa mga halaman. Ayan. So mapapansin nyo guys, yung mga ano natin, yung mga plantitas natin, nag-i-stock din yan ng tubig or gumagamit sila ng rainwater. So rainwater, pwede rin yan. Tubig ulan, pwede rin. Huwag lang yung acid rain. So, ayan. Tapos guys, yung mga na-encounter ko so far na mga namamatayan is yung gumagamit ng mga deep well at free-flowing. So, hindi ko lang sure. Alam ko kasi wala talagang chlorine yan. Pero sa mga setup nila, nakikita ko medyo mabula yung tubig. Siguro hindi pa natitreat yung tubig. Kasi nga guys, pinapa-old din natin yung tubig natin. Pinapa-old natin to 3 days. Tapos pinapa-cycle natin yan bago natin gamitin sa mga isda natin. So mapapansin nyo guys, ito, naglagay na ako dito ng tubig. Kasi nga guys, naubos yung mga isda natin. So nilinis ko yan. Tapos naglagay na ako ng panibagong tubig dyan. So ilang araw na bago ko pa ito lalagay ng isda. So ilang araw na rin guys na nakalipas. So almost 1 week na rin na. Ganito lang guys, na-cycle lang siya. Para pag dumating isda natin guys, wala na silang poproblemahin. Wala nang chlorine. Okay na yung water. Na-cycle na siya. So napaka-importante niyan guys na i-cycle yung mga tubig niyo. Kasi nga, para hindi kayo mamatay ng isda. Kasi yun lagi ko na i-encounter sa mga customer ko na pagkabili nila dito, tsaka lang sila maglalagay ng tubig at di nila alam paano tubig ilalagay nila. So kaya lagi ko nire-recommend na mag-mineral na lang sila, starter. Tapos after nun, bawas ng 30%, tapos pwede sila mag-direct grip or kasang tubig pa yan. Kasi okay lang yun. Mas madaming stock water, mas okay. Kahit mag-water change ka pa, kahit galing pa yun sa nawasa, sa Calapans water, basta mas maraming stock water, ay hindi na maapektan yung mga isda mo. So, yun lang guys. Tapos yun guys, mag-release lang tayo ng ating aquarium. Tapos hintayin natin yung mga isda natin. At mamaya update ko kayo pag nandito na yung mga isda natin. So guys, push! So yun guys, analyze natin yung mga aquarium natin at ipapasettle na lang natin sila. At mamayang gabi or bukas ng madaling araw pa naman ang dating ng mga isda natin. So marami pang oras para makapag-cycle pa yung aquarium natin ng mas maayos. Kahit na konti lang yung binawas natin at konti lang yung ating dinagdag na tubig. So yun guys, balita ko kayo guys mamaya pag dumating na yung mga isda natin dito. So guys, push! Yo, what's up sa mga tayong feelings sa tayan? 2 days na nakalipas kasi nga kahapon hindi natuloy. At ngayong araw ay dumating itong mga isda natin. So madaling araw na guys, 5 o'clock na. At pag-umaga na rin. So nandito na nga pala yung mga isda natin.
Ngayon kung mapansin nyo guys, ang dami niya. So ibaba camera ko lang, i-acclimate ko sila at ipapakita ko sa inyo guys. So push. So yun nga guys, ito na nga pala yung ating mga long fin butterfly koi. Ayan, ang gaganda nila guys, kondisyon na kondisyon. Talagang maganda sila guys dito, bagay na bagay. Dahil itong aquarium na to guys, fully cycle na to, ilang araw na. I mean, isang linggo na yata, 2 linggo. So ilalagay na natin tong mga to. So, ito naman guys yung ating mga glow tetra at ating bibilangin yan. Lalagay muna natin sila dito sa aquarium na to. So, ayan. So yun guys, nalagay ko na yung glow tetra. At ito pa pala, meron pa tayong glow tetra. Ayan. Dami nating glow tetra guys. Okay. Tapos ito yung mga mollies natin, isasama natin sa glow tetra natin. So okay lang yan guys, huwag kayong mag-alala. Ang ganda ng ano nila guys. Ito. Iwalay natin to guys. Tignan nyo guys kung gaano kalaki. Laki niya oh. Ito guys, lagyan natin to dito sa taas. Maganda kasi lagay yung marble guys eh. Kung sa aquarium, marble na molly. Yan. Okay ba yan? Ayos. Marami pa tayo dito guys, mollies. Ito pa, meron pa tayo dito. So yun guys, ang huli nating isda ay itong mga goldfish natin, na fancy goldfish, fancy tail. So ilalagay natin yan dito sa napakalawak na lagayan. At yung mapapansin nyo guys, naulan-ulan pa ng konti. So ayan. Dumagdag na naman ang ating mga isda guys. So marami pa tayong parating guys na isda. Pero sa ngayon, yan muna. So pinapatingnan ko pa yung ibang isda kung kondisyon na at pag kondisyon na, tsaka natin papadala dito. Pero yan guys, yung mga koi natin, ang gaganda ng kondisyon. Nakakatuwa. E paano ba naman guys? Dadating sila, tapos ganyan pang ating filtration, hindi mas lason na kondisyon. Napakaganda, ang daming flow ng tubig. Oh. Oh. Yan, ayos na isang kondisyon yung mga yan. Mabilis na makaka-recover din guys. So ito guys, lagay na natin ito sa kanyang aquarium. So ayan mga ka-tiny fins, ito ang ating mga stock ngayong araw. Ayan, kung mapapansin nyo. Yan. Ang dami na nating glow tetra ulit. Ang saya tingnan talaga ng glow tetra pag sobrang dami. Tapos ito guys, yung mga glow tetra natin dito, 200 pieces lang to. Tapos yung iba, dito ko na nilagay. Tapos dito, para mas restock sila lahat. So, napakakunti pa ng glow tetra natin guys. Kailangan ko pa magdagdag. Dahil maganda yan guys, pag sobrang dami, talagang ganda tignan. Pero i-condition muna natin. Ito guys, uubos na rin naman ito. So dadagdagan pa natin to ng iba pang isda. So marami pa ako guys na gusto pang ilagay na ibang isda, ibang variety. Kaso nga lang, hindi nagkakatagpo yung aming shipment. Pero sa ngayon, subukan natin guys kumuha ng napakadami pa. Subukan natin kumuha pa. Kasi itong mga long fin natin dito, konti pa yan. So, pwede natin ilagay pa yung mga goldfish na malaki. Oops. Nabigyan ko agad kayo guys ang hint kung ano mga padating natin na bala ko sanang orderin. So, ayan. So, ito guys ang ating mga stock ngayon. At marami pa tayong parating na mga accessories din. At kung mapapansin nyo, talagang pinapakyaw agad talaga nila. Yung iba kong video guys, mapapansin nyo, ang dami pa niyan. Pero ngayon, ayan, kulang-kulang na. So, yun guys, mag-stock din kayo ng mga gamit nyo. Pang sarili nyo. Actually, yung iba dyan, pang sa akin. Mga air pumps, yung air pump, water pump, ginagamit ko yun guys. Pang reserva. Yung mga tap filter na yan. Heater, optional.
Ayan. Tapos mga ilaw, hindi naman ako nagamit ang ilaw. Ginagamit ko lang yung mga ganito. Mga mumurahin lang na ilaw. Talagang ano lang tayo guys, tipid-tipid lang. So, ayan. So yun guys, ito magkatapos ng video na to at sana nag-enjoy kayo. At ayun na naman, marami na naman tayong mga isda. Tapos after a week, paubos-ubos na naman yung mga yan. So ano naman guys, so far so good. Wala naman tayong casualties. Meron pa na guys, isang glow tetra. So imagine niyo yun guys, napakalaki ng biyahe, maalon, pero talagang kondisyon na kondisyon ng mga isda natin. At isang glow tetra lang ang nawala. So ayun guys, babalitaan ko na lang kayo sa mga susunod na araw kung anong ganap dito sa ating fish room. At ayun lang guys, salamat sa patuloy na sa pagsuporta. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to follow and like my page, Tarleton's Dishes. And kung gusto niyo magpa-layout ng mga sticker, wedding invitations, yung mga ganyan, mga layouts, mga tarpaulin, message nyo lang guys ang girlfriend ko, si Evian Jen Villarba. Ayan, makapansin nyo guys, meron kaming mga t-shirt din. Check nyo rin yung aming page. Kayen, marami rin mga ganyan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Keep safe and God bless. Babush!